the most common ordinary differential equations pagdating sa physics. Okay? So, medyo madalas yung makikita yan, okay, sa maraming mga physics concepts. Di ba 102 kayo ngayon? May in-introduce ba sa inyong differential equation sa 102? Yes. Di ba? And na-feel nyo ba na tawag dito, alam nyo na i-solve nung na-introduce sa inyo yung equation na yun sa 102? More or less. No? 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 Parang, kasi yun din yung exam niya essentially. So ang idea is simply to set up yung equation. Okay, and then solve the differential equation. Okay? For example, if you have a current na ang tawag dito, inductor and capacitor lang, yung differential equation na mag-a-arise has this form. Okay? Pag walang resistance, okay, pag walang resistance, yan yung form niya. Y double prime plus Y equals f of x. And pag merong resistance, nandun siya sa Y prime. Okay? Yan ay sa electronics. Makikita niyo yung ganyang klaseng differential equation din sa mechanics. Okay? And then sa classical mechanics, sa quantum mechanics, saan pa ba? Thermodynamics. Okay, sobrang common ng ganyan form. Okay, so importante na maintindihan nyo kung paano siya i-solve. So pwede natin siyang isulat as d squared plus 1 y is equal to f of x, di ba? So ang isang pwede natin gawin is mag-assume tayo na ang solution nito is a cosine of x plus b sine of x. Okay, so i-apply natin dito sa differential equation na yan yung variation of parameters. So ang una natin gagawin, di ba, is kukunin yung first derivative. So we have a prime cosine x plus a or minus a sine x plus b prime sine x plus b cosine x. Tapos, yung may mga primes ay isa-set natin to 0. And then kukunin natin yung second derivative ng natitira, which is negative a prime sine x plus minus a cosine x plus or minus plus b prime cosine x minus b sine x. Okay, and since this is anong tawag dito? Ang differential equation na sinusolve natin is d squared plus 1. So ang d squared ay itong y double prime and yung plus 1 ay ito. Okay, makikita natin na magka-cancel dyan yung terms. Ano yung magka-cancel? A cosine at saka itong cosine ito at saka yan, magka-cancel. So ang matitira para sa d squared plus 1y is equal to negative a prime sine x plus b prime cosine x equals sa f of x. Okay? So ito yung unang unang equation na unknown, may mga dalawang unknowns. Ito yung pangalawang equation na may dalawang unknowns. Okay? So from there, we can solve for anong tawag dito, a prime and b prime. Okay, I'll leave it to you as an exercise kung paano i-solve yan kasi that's just algebra. Okay, and then so matitira, ang makukuha nyo dapat is a prime is equal to negative f of x sine x, and then yung b prime is equal to f of x cosine x. Okay, which gives us a equals negative integral, okay, ng f of x sine x dx. Okay, gawin nating tawag dito definite. Okay, so a to some value of x. Okay, so dahil differential siya, papalitan ko yan ng kasi differential to. So papalitan ko ito ng beta
beta, and then integral ng x. Okay. Then yung b is equal to integral from a to x ng f of beta cosine beta d. Okay, ang x dito is between the range a and a. Okay? Okay na? So, ang particular solution ngayon, di ba? Anong particular solution? A cosine x plus b sine x. So, nakuha na natin yung a. Pag in-integrate, well, hindi pa natin ma-integrate yan kasi hindi natin alam yung ano, di ba? So, ang a, ang mangyayari dito is cosine x integral from small a to x ng f of beta sine beta d beta, okay, plus sine x ax integral ng a to x ng f of b cosine beta d beta. Okay lang? Kasi di ba negative a cosine plus a cosine x plus b cosine x. So yung a mo ay ito and yung b ay okay. Okay, so pwede kong pagsamahin yan. Integral from a to x ng f of beta. Okay, tignan nyo. Tignan nyo to Sine of x times cosine beta. Sine x cosine beta. Tapos, cosine x sine sine. Cosine x sine beta d beta. Okay, so yung nasa loob ng brackets ay equal sa sine. Oo nga. So equal yan sa pag-simplify yung nasa loob ng brackets. Sine x plus b or x minus b? X plus b, x minus b? X minus b. Okay. So ang particular solution is equal to integral from a to the x f of b, ano na nga to? Sine x minus b d beta. So ang full solution is C1 cosine x plus C2 sine x plus integral from a to x ng f of beta sine x minus beta d beta. Okay. And yan yung okay. So pag nakakita kayo ng differential equation na d squared plus 1 y is equal to f of x, you can use this equation. So pag nakakita kayo ng ng differential equation na may ganitong form, di ba? So yun. Yan, ganitong na yun? Yan, itong ganitong form, di ba? Or ganitong form. Okay, yung solution niya will be ganyan. Okay? Okay? Pabalik sa. Ito. Okay na? Okay na? Okay. So again, sinasabi ko to kasi this is one of the most common differential equations pagdating sa physics. Daya, okay, dalawa lang. Pwede naman buong klase. Habang nagsasalita ako, nagdating sa mundo. Okay na? Okay? Oh, magandang tip yan. Pag lumitaw yan sa exam, or kahit na hindi yan lumitaw sa exam, diba? Pag makita nyo in the future yung differential equation na yan, taas nyo kagad ang kamay nyo. Diba? Sabihin nyo,
Alam ko yung solution dyan. Okay? Okay, now ang last topic natin ay tinatawag na inverse differential operators. Okay? So ang inverse differential operators, okay, requires the use of the exponential shift theorem. Exponential shift theorem. Akala ko nagmumura kayo eh. Shift. Ano yung exponential shift theorem? A to the x f of dy is equal to, teka, ibababa ko lang. Ibababa. Wala akong babaguhin dyan. Binaba ko lang. Is equal to, shift nga, di ba? So, f of d minus a e to the ax y. F of d minus a e to the axy. Bakit? Yung coefficient na ano, di ba e to the ax. E to the ax. So yung coefficient ng exponential. Coefficient ng x to sa exponential. Right? Okay? Okay? Okay. Tulad ninyo, excited na rin ako matapos ang SEM. Kaya tapusin na natin to. First example, d squared. D squared minus 2d plus 5y is equal to 16x cubed e to the 3x. Okay. Siyempre, unahin muna natin yung anong unahin natin i-solve? Yung complementary solution. And to get the complementary solution, we need the auxiliary equation. Ano auxiliary equation? M squared minus 2m plus 5 is equal to 0, which will give us roots na m is equal to hindi straightforward, no? M squared minus 2m plus 1 plus 4 is equal to 0. M minus 1 squared plus 4 is equal to 0. Okay lang? Okay lang? Para talaga kayong elementary. Ano ang, pag nakakita kayo ng ganyan, alam niyo na kaagad na ang complementary solution ay imaginary. At ang A dito ay, anong value ng A? 1. At ang value ng B ay? Value ng B ay? 2 kasi square root ng 4. Diba? M, diba? M minus A squared plus B squared, diba? Ay equal to 0. So, ang M natin dito ngayon ay 1 plus or minus 2i. Okay? Or yung solution is M is equal to A plus or minus B i. Okay? So, ang ating complementary solution ay C1e to the ax, pero ang a is 1, so e1 e to the x. Tapos cosine ng bx, ang b ay 2, plus c2 e to the x
sine 2x. Okay? Naintindihan mo ba? Oh, ito yung form niyo. Yan yung form. Yan yung form, di ba? Oh, ano yung, dito, pag kinumpare mo yan dyan, ano yung A? 1. Tapos ano yung B? 2. Oh, ito yung magiging... Yes. Okay? Any more questions? Ano? Ta? Ano? Ano yung tanong mo pa? Sure? Okay na? May iba pang tanong? Yes, anong tanong mo? Dahil sa? Yes, exactly. Exactly. Okay, okay. Mukhang nakalimutan nyo na. Oh, mukhang nakalimutan nyo na. Pag yung root ninyo, di ba? Pag yung ito, recall. Pag nakakuha kayo ng roots, okay, na ganito yung form, okay, pag nasulat nyo siya in this way, okay, pag nasulat nyo siya in this way, or pag nasulat nyo siya, actually, ganyan, di ba? So, m minus a squared plus b squared. So, tignan nyo kung paano nangyari yan, ha? M minus a squared is equal to negative b squared. Okay? M, and then kukunin ko yung square root on both sides. Okay? Square root. Pero meron akong negative, square root ng negative. Di ba? Oh. So, ito na ngayon ay m minus a. And remember, when you are taking the square root, you always have plus or minus. Okay? So, ito ay plus or minus. Ngayon, yung square root ng negative 1, okay, so ganito yan. Square root ng negative 1 times square root ng b squared, di ba? Ang square root ng negative 1 is the imaginary number. Okay, or dito ko na nalalagay. Imaginary number. Tapos, square root ng b squared ay b. So, pag nilipat ko na yung a sa kabila, magiging m is equal to a plus or minus I B. Okay? In that case, ang solution ninyo ay y to the ax sine bx plus, o siyempre may coefficient, no? C2e to the ax cosine bx. Okay? Okay na? Okay. So, naintindihan niyo na kung paano nakuha yung solution na nakasulat sa taas. Right? Right? Okay. Okay. So, ang tawag dito? Ano nang gagawin natin? So, ang gagawin natin next, so nakuha natin complementary solution. Ang gagawin natin next ay particular solution. Now, take a look at this R of X. Diba? Yan yung R of X. Diba? Okay. Ayan, kasi X cube, diba? X cube. Kailan, anong klaseng auxiliary equation kayo makakakuha? At ano ang form na auxiliary equation na hindi ano ang auxiliary equation niyo kung meron kayong x to the n? Repeating, di ba? Ilang beses siyang nagre-repeat? Paano niyo alam na 4? Paano niyo alam na 4?
Kasi titignan nyo yung power ng x, di ba? At ang powerful niya, di ba? Ang power niya ay 3, dagdagan niyo yan ng isa, meron kayong 4 na repeating roots. Right? So, ang repeating roots nyo ngayon ay f of m is equal to, okay, ano muna yung root pala? Ano yung root pala dito? Asan yun? Ay, asan yun? O, ano yung root? Ano yung root dyan? Ano yung root ng auxiliary equation? Alam nyo lang na repeating, pero hindi nyo alam kung ano yung roots. Or alam nyo, figure out nyo from this. Saan nyo kukunin yung information about yung root ng auxiliary equation? Doon sa exponential. Tignan nyo yung exponential. Ano ang coefficient ng x? 3. Yan yung root niya. So meron siyang apat na roots na puro 3. Diba? So ibig sabihin ang auxiliary equation nyo is m minus 3. Pero apat. Raise to the 4. Is equal to 0. Diba? Yan yung auxiliary equation. So yung particular solution ay sorry. Ito na lang gagawin ko. Asan na ba tayo? C1, C2, C3 e to the 3x plus C4x e to the 3x plus C5x squared e to the 3x plus 6x 2 e to the 3x. Okay? Yan yung buong form ng tawag dito, particular solution. Okay? Okay na? Kailangan nyo talaga mag-practice kasi hindi pa to yung hindi pa to yung inverse differential operator. Pa lang yung lesson natin after exam. Kailangan anyway, sa Wednesday mag problem solving naman tayo, di ba? Okay. So, ito na ngayon ang inverse. Dito niyo na ngayon gagamitin yung exponential shift. So ano yung starting equation? D squared minus 2D plus 5 and then y is equal to ano na yun? 16x cubed e to the 3x. Okay. Tignan niyo yung gagawin ko. I-multiply ko yan lahat ng e to the minus 3x. Kasi gusto kong tanggalin yung exponential dun sa right-hand side. Okay, so magiging ganito na siya. E to the minus 3x d squared minus 2d plus 5y is equal to 16x cubed. Okay lang? Okay? O, gagamitin natin yung exponential shift. Ano yung expression para sa exponential shift? E to the ax f of d y is equal to f of d minus a e to the ax y. So pag ginamit natin yan, ano yung f of d? Anong f of d? D squared minus 2d plus 5. Ito yun, di ba? At ano naman yung f of d minus a? Lahat ng d, papalitan nyo ng d minus a. So d minus a squared. Ay bakit? Sorry. Ano yung a pala dito? Ano yung a? Ayan, tignan nyo. Ano yung coefficient ng x? Negative 3. So anong a? Ang a is negative 3. Ang a is negative 3. Ang i-add nyo, ang gagawin nyo dito is d plus 3. Tinatanong ko lang kung ano yung a. Ang a is negative 3, pero yung f of d minus a is d plus 3 minus 2, d plus 3 plus 5. Okay?
Okay? Okay, so E minus 2D plus 5Y is equal to, ano na ngayon siya? Ano yun? D plus 3 squared minus 2 plus 2 times D plus 3, di ba? Plus 5. Nawala yung internet. Nawala? Okay. Sige, salamat sa pag-remind. Okay na? Okay. So yung ating bagong differential equation ay D squared plus 4D plus 8 tapos E to the minus 3x y is equal to 16x cubed. Right? Tama? Okay, wag niyo nang hanapan ng complementary solution yung D squared plus 4D plus 8 ha. Hindi niyo na kailangan hanapan niyo ng complementary solution. Remember, we're only solving for the particular solution. Okay. Now, so ang solution dito ngayon is E to the minus 3xy is equal to A plus BX plus CX plus EX cubed. Naintindihan niyo naman kung paano nakuha yan? Kasi di ba 16x cubed, di ba? Paano kayo makakuha ng 16x cubed? Repeating yung roots. Pero ano yung root? 0 kasi walang exponential, di ba? Exponential to the 0 x siya, di ba? Yes. Ano? Sabi ko ng x. Ay, ng c sir, si x. Si x squared. Si x squared. Ano? Yung? Hindi, sunod mo na eh. Nasolve. Di ba? Hindi, I mean, anong tawag ito? O sabihin niyo kung ano yung problema. Okay, sige, step by step natin. Masyado akong excited na matapos. Okay, YP muna. Naintindihan niyo kung paano nakuha yung particular solution na yan sa specific na ano na ito, different, okay? Huwag muna natin naman yung left-hand side, right-hand side muna, okay? Okay lang yan? Sunod? Okay. Okay, now. Sige. Actually, valid yung tanong. Sige. Kunin natin yung derivative nito. Yan. Anong derivative niyan? First derivative. Yung A is constant. So 0 plus 2 3e x squared 2cx plus 2cx. And then yung second derivative, ilan? 2e plus 6ex.
Ano nangyari? Okay. D squared. Okay. D squared plus 4D. So, multiply ko to by 4. 8. Multiply ko by 8. Okay. D, ulitin ko D squared. 4D. 4D. Nag-multiply ako ng 4 dito. Siyempre, mag-multiply din ako ng bilang side. Right? 8y. Mag-multiply din ako ng 8 sa kabilang side. Okay? And then, saka ko i-add lahat yan. Okay? Okay. Okay po. Okay. Break muna. Kasi 4:30 na. So break muna tayo ng hanggang 45 para talagang ma-refresh kayo.